left right ba? O kaya bilog-bilog? O sabihin na nating network marketing. Gusto mo ba malaman kung paano gumagana yung sistema na yan na left right? O yung tinatawag nilang binary system na isa sa pinakasikat at pinaka-widely used na compensation program ng mga network marketing companies. Gusto mo malaman yan? Tapusin mo ang video na to. Let's get to it. Yan, ka-ready na tayo? Pag-usapan na natin itong binary program. Alam nyo ba na by record, ang binary program ang may pinakamaraming natulungang kumita or nagawang milyonaryo sa mundo ng network marketing? Kung bakit ganon, yan ang titingnan natin ngayon. Nasubukan mo na ba na maimbita sa mga seminars ng mga network marketing companies? O baka naman sabihin na natin nasubukan mo na bang makidnap? Yung sabi may pupuntahan lang, nagpapasama lang, tapos paupuin ka sa seminar. Well, actually ako, hindi ko ginagawa yung ganun. Kasi sinasabi ko na kung ano yung pupuntahan. Alright, so since tayo ngayon ay titingnan natin itong mga compensation programs na ginagamit ng mga network marketing companies, unahin na natin itong pinakasikat, which is the binary program. There is so much to it kung ba't umabot dyan sa ganyang setup. Alam nyo ba, noon, bago kumita sa binary program, ang setup ng binary program ay hindi naman talaga 1 on the left and 1 on the right. Noon, mayroong company na 5 on the left at 5 on the right. Ibig sabihin, kahit meron ka ng 5 sa kabilang side mo, pero 4 pa lang yung sa kabila, wala ka pang kikitain compensation. Not until you meet the requirement. Ngayon, siguro sasabihin ng iba, bakit naman kasi kailangan pang balanse? Yun ang sistema nila Hindi ba? At least malinaw yung programa na pag merong left, pag merong right, may compensation. Pag walang left, pero merong right, walang compensation. Simple, di ba? Isang side lang. Wala yung kabila. Walang compensation. Napakadali po actually intindihin ng programang yan. Pero, let's get into the details. Okay. So, lagi ang presentation ay, syempre, minsan, bilog-bilog ang ginagamit kasi yun ang pinakamadali. Lalo noon, dahil ang ginagamit kapag may mga presentation ng face-to-face, pagdodrawing. Pagdodrawing sa whiteboard, pagdodrawing sa kukunban, pagdodrawing sa bond paper, di ba? The simplest illustration would be a circle that represents a person or a human being as icon. So unlike ganito na naka-actual na presentation, 'di ba? Pwedeng gumamit ng icons. Lagi syempre nasa middle yung representation nung tao na involved. So this is you. Yan, ganyan na mga presentation diyan. This is you. Kunwari ikaw 'to. Halimbawa, this is you. Yan. Syempre, para nakikita mo yung perspective na paano kung ikaw ngayon, 'di ba? So ang bubuuin mo lang naman na team ay left and right. At para ma-distinct yan, nilalagyan ng imaginary line sa gitna. Para malaman mo, ito yung left side mo, ito yung right side mo. Ganun kasimple. Actually, hindi komplikado. And, paano yan? So, halimbawa, may naimbita ka. Diba? Ang label usually ay A and B. O kaya naman, nilalagyan ng pangalan. O halimbawa, ito si Juan, yung kabila si De La Cruz, kaya si Juan De La Cruz. Okay, so halimbawa may na-invite ka na. Para pakita yung business, para ipakita yung networking. Di ba? Ano ang ibibigay sa yung reward ng company? Usually, meron tinatawag na direct referral. Na ngayon, usually, ang label dyan, sponsor bonus. Ibig sabihin, no? Ikaw na nag-sponsor, ikaw na nag-invite, ikaw na nakadirect na nakapag-invite sa kanya, i-reward ka ng company kapag siya ay nag-register na. So, meron ka ngayon direct referral. Dahil meron ka sa left at meron ka sa right, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na pairing bonus. Bakit siya tinawag na pairing bonus? Kasi magkapares na.
Parang sapatos, may left, may right. Since magkapares yan, may pairing bonus ka. Sa iba naman, ang tawag dyan, matching bonus. O kaya naman, sales match bonus. Kasi nagkaroon ng sales ng package sa left, nagkaroon din ng sales ng package sa right. Since merong left at merong right, meron siya ngayong sales match bonus. Yan. So, paano ngayon gumagana ang binary program pag hindi mo na sariling recruit? In this case, halimbawa, no? Yan. So, example natin is kapag si A, meron na siyang na-invite na dalawa. Yung dalawang na-invite niya, siya nag-recruit doon, siya nag-sponsor doon, so meron siyang direct referral bonus of his own. Tapos, dahil nasa left and right niya rin si A1 at A2, so meron din siyang sariling pairing bonus. And that will be the same case with our next recruit, si B. Kung ano yung nangyari sa'yo, nangyari kay A, mangyayari din kay B. Ang tanong, kahit hindi mo recruit si A1, A2, B1, B2, meron ka pa rin bang compensation galing sa company? Yes, meron. Bakit ka nagkaroon ng compensation? Kasi merong nasa left at merong nasa right. Kahit hindi ikaw ang nag-recruit or nag-sponsor, basta't meron sa left at meron sa right, may kakatanggap ka ng pairing bonus. Ngayon, eto. Paano kung meron ka pang ibang invite na sumali din? Binary lang yan. Dalawa lang, bi, no? Binary, so left and right nga lang. Saan mo ngayon idudugtong or ilalagay or ipoposition yung bago mong recruit? Halimbawa, si C na recruit mo. So, ang tawag doon, spillover. Bakit? Dahil wala ka ng ibang paglalagyan na account, i-spill mo na lang siya, ilalagay mo siya kung saan may bakanteng pwesto. In this case, no, sa example natin, si letter C ay idinugtong mo kay A1, spillover mo siya. At halimbawang may recruit ka pang isa, si D, in-spillover mo naman kay B. So, kapag ka nagre-recruit ka actively at ganito ang nangyayari, ang spillover ay usually nilalagay sa isang side lang ng inispilan or nilagyan. Halimbawa kay A, di ba? Nailagay mo na sa kanya si C. Huwag mo nang ilalagay sa kabilang side niya si D. Bakit? Para mong ipinaggawa ng sariling grupo si letter A. Isang side yan. Pwede mo siyang tulungan para kahit lumaki yung idinugtong mo sa kanya, 'di ba? Trabaho niya naman yung kabila. Ganon din sa kabila. Kaya nga sa'yo, kung actively recruiting ka, actively sponsoring ka, ang lagay ng mga tao mo, i-distribute mo ng maayos kung saan pwede ka magkaroon ng malaking potential na income. In this case, kung naglagay ka na sa left, maglagay ka rin sa right. Kasi, no? Ang mangyayari niyan, yung direct referral nitong dalawa, dahil ikaw naman talaga ang nag-recruit yan, ikaw pa rin naman na nag-sponsor yan, sa'yo pa rin yung direct referral. Ngayon, kapag ka si A at si B nagkaroon ng production, no? Tapos si C nagkaroon na rin ng production, si D nagkaroon na rin ng production, dahil pare-pareho yan, nagfo-fall under your left and your right, no? Nagkakaroon ka ng pairing bonus. Ito ang dapat nating maintindihan pa tungkol dito sa binary program na to. Ang binary program is also a means of helping your team grow with the spillover. So, example natin kanina, di ba? Nilagay natin si C kay A1. So, ano ang nangyari? Ang nangyari, yung lahat ng magiging production ni C nasa ilalim ngayon ni A1.
lahat ng production ni A1 at ni C nakakonect ngayon kay letter A na direct mo. This is the same case dun sa kabilang side. Dahil dinugtong mo si D kay B2, lahat ng magiging production ni D at ng buong grupo niya nakakredit din kay B2. At lahat ng production ni B2, so kung right side niya si D, pati yung production ng left niya nakakredit naman kay B sa right side niya. Lahat yan ngayon nagkakatulungan. At lahat yan pag gumana, income ng income sa'yo through pairing bonus. So this is the regular setup ng binary. Okay, bakit may mga binary? Bakit may mga company na ang sinasabi nila mas maganda raw yung multiple accounts? Para lang malinaw, no? May mga company na one account policy lang. Ibig sabihin, ako, halimbawa si Juan de la Cruz, minsan ko lang magagamit yung pangalan ko for an account. 'Di ba? If I would like to have other accounts, hindi na pwedeng gamitin ang pangalan ko because of the one account policy. Bakit? Meron bang mga companies na inaalaw nila naka multiple accounts ang isang tao? Yes, and actually pag naka multiple accounts, kung tatrabahuhin mo, kung naiintindihan mo, at kung seseryosohin mo, I would advise, no? Maganda ang multiple accounts. Again, conditional. Kailangan naiintindihan mo. Kailangan tatrabahuhin mo. Kailangan willing kang gawin yung business kahit medyo ma-challenge ang marami kang challenges na ma-encounter. Okay, paano ba yung multiple accounts na yan at paano yan gumagana? Ganito yan. Pero bago natin puntahan yung multiple accounts, linawin lang muna natin kasi kanina doon sa illustration ko, pantay-pantay yung pagkaka-distribute ng mga pumapasok. Kailangan ba na talagang pantay-pantay bago i-compensate ng company na gumagamit ng ganitong binary program? Pinag-uusapan natin is yung binary, yung pinaka-common. Bakit ko nililinaw yan? Kasi through the passing of time, there had been innovations. Gumawa ang maraming mga company ng iba't ibang innovations from the binary program in order to make it more enticing. Pero ngayon, ang topic lang natin yung regular form ng common na binary na ginagamit. Okay? So, kailangan bang pantay-pantay? Example, di ba? So, si left, nandyan na. Di ba? At minsan nangyayari na mas mabilis yung galaw ng mga nasa isang side lang. So, mas mabilis silang dumami, mas mabilis silang nagpo-produce, mas mabilis silang tinatawag na nakakapag-duplicate. Example lang natin, naka-100 na kagad yung left side mo. Tapos yung right side mo, wala. Yung right side mo medyo mabagal. Nung nakakuha ka ng right, nang pumasok yan, yung nasa right mong yan, nag-left and right ka na. So may compensation na yan. Nag-pairing na yan. Tapos nung nag-recruit si right, nag-sponsor siya, isa lang din yung nailagay niya. Magpe-pairing na rin ulit yan. Magkapantay nga yan Diba? Paano yung ganyan? Again, basta't may pumapasok at meron ng pe-pairing na pondo sa kabilang side, mag-generate ang system ng pairing bonus. Meron uli. Kung ilan yung pumasok, yun ang i-compensate. Bakit? Kasi andun yung pondo niya. So, bawat may pumapasok na babawasan yung pondo na yan. Okay? And then, yun, ganun siya gumagana. Kaya, imagine ninyo kung napagana mo yung left and right mo. Bawat pumapasok sa left and sa right, nagko-compensate si company sa program nila. Depende na lang kung ano yung amount na nilagay ni company na kikitain mo sa tuwing nagkakaroon ng left and right. Pag-usapan na natin ngayon yung tungkol sa multiple accounts. Yan. Kasi nagtataka ang marami, bakit kailangan pa yung
nagmo-multiple accounts. Though may mga company na ang policy nila, one account policy lang. So, isang account ka lang. No? Tapos, meron naman mga company na pinapayagan nila yung multiple accounts. May mga company na pumapayag na unlimited yung number ng accounts, pero generally, maraming mga company ngayon, nag-a-allow sila ng multiple accounts, pero may maximum lang na 7 accounts. Pero bago natin puntahan yung 7, pag-usapan muna natin yung 3 accounts. Okay, ibig sabihin, kung kanina or sa usual, pag isang account ka lang, ang mapupunta sa left mo ay ibang tao na, at sa right mo, ibang tao na rin. At magbibuild na yon ng organization. In the case of multiple accounts, ang nangyayari, so yung nasa left mo, imbis na ibang tao, it will be your name again, serving as your account number 2. Ganon din ang mangyayari sa account number 3. So, in principle, tatlo yung pangalan mo na naka-account, pero each one has independent earnings of their own. So, may sariling system si account number 1, may sariling system si account number 2, and account number 3. May sarili silang username at password bawat account na yan. So, it's up to you kung paano mo ngayon na i-manage yung tatlong accounts na yan. So, puntahan natin yung 4 na naisama mo, napapayag mo, na-recruit mo, na-sponsoran mo na sumama sa'yo. Siyempre, una si A and B. Diba? So, si A and B, gaya kanina, nasa left si A, nasa right si B. Nasa right si B. No? Kaya lang kanina, nung si letter C tsaka si letter D pumasok na sa eksena, naging spillover sila kay A at kay B kasi wala naman ang ibang pagdudugtungan. Naiiba yung sistema pag naka 3 accounts kasi si C maiko-connect mo pa rin kay account number 2 at si D maiko-connect din kay account number 3. So, lumilitaw si account number 2, left and right niya si A and C. Si account number 3, left and right niya si D at saka si B. Pero pareho sila, A and C nasa left ni account number 1, D and B nasa right ni account number 1. Kaya pag tinignan nyo maigi, may left and right si 2, may left and right si 3, lahat yan left and right ni account number 1. Kaya 3 beses kumita with the same number of people. Puntahan natin kung nakapagsama na si A, si B, si C, at saka si D. Again, no? Balikan natin. Okay. Nung pumasok si A1 at A2, pati si B1 at B2 ang kumita ng 2 left at 2 right, si account number 1. Nung pumasok na si C1, C2, si D1 at D2, kumita si account number 3 kasi si B1, B2, D1, D2 naging left and right niya. Kumita si account number 2 kasi nung pumasok si C1 at C2, ando na si A1 tsaka si A2. So kumita si left, si account number 2. Si account number 1, yung 4 on the left, 4 on the right. No? Lahat yun kinita ni account number 1. And so on, binibilang ngayon kung ilan ang pumapasok sa bawat left and right. In this case, 4 sa left, 4 sa right ni account number 1. Pumasok sa ilalim ni C1, C2, 4, yung 4 kanina, no? Sa left ni number 2, nagkaroon ng right. Kumita si account number 2. Pumasok yun sa ilalim ni D1 at D2, kumita si account number 3. In total, ang kinita na pairing ni account number 1 ay 8 sa level na yan. Kaya pag tinignan nyo maigi, no, pag napagana ng isang tao yung multiple accounts, panalo-panalo siya. Bakit? Kasi it approaches the same number of people, it has the same number of production, pero ang kumikita
tatlo instead of just one. Tingnan na natin. Same setup, siguro naman na susundan nyo na pag 7 ang naging accounts. So, pag tinignan yung maigi, no, ang ginagawa ng mga nagmumultiple accounts, sinisecure niya yung 7 accounts na magkakadugtong. Wala munang ibang tao na ipinangalan sa mga position na yan, kundi sariling pangalan din ng bagong sali. Halimbawa ako, di ba? I'll make sure na 7 accounts. So, naiintindihan ko na yung impact ng multiple accounts. I'll make sure that 7 accounts, if my budget permits, no, na magkakadikit siya. Mamaya, i-explain din natin ano naman yung implication kapag ka hindi dikit-dikit. Sige, simula ka muna na isa. Okay lang ako sa isa. Diba? Mamaya, papakita ko sa inyo yan. So, sundan natin yon. Again, simulan natin yung 4. Si A, si B, si C, at saka si D. In this case, si A nalagay na dugtong kay account number 4. Dahil kay account number 4 siya nakadugtong directly, no? Lahat ngayon na pumapasok kay A, naka-credit kay 4, naka-credit kay 2, naka-credit kay 1. In the same manner, si B nung pumasok, nakadugtong siya kay 7, credited lahat ng production ni B kay 7, credited kay 3, at credited kay number 1. Kaya pag pumasok yan, yung A and B, kumita si account number 1. Okay, puntahan natin si account number 5, si C at si D. Si C, lahat ng production niya, nakaka-credit kay number 5, dumaan din kay number 2, at nag-materialize na yung left and right na number 2. Tapos, on the other side, ganun din. Si D, nakakonect kay number 6, kaya credited kay number 6, credited kay number 3, left and right si number 3. Pag tinignan mo maigi, lahat yan nakakredit kay number 1. Ano mangyayari kapag may naipasok na tayo sa ilalim ni number 4? Sa right ni number 4. Nakakredit sa kanya, left and right niya. May pumasok kay number 5, left and right ni number 5, left and right uli ni number 2. Pumasok kay number 6, left and right niya. Income si number 6, income si number 7, income si number 3. Yung mga pumasok na yun kay 4, kay 5, kay 6, kay 7, credited din kay number 1. Yan. So nakikita nyo na ngayon kung gaano kalakas ang impact ng multiple accounts. Pero again, no, be sure na bago ka mag-multiple accounts, naiintindihan mo yung concept. Naiintindihan mo yung tatakbuhin ng negosyo. Though masarap tingnan, yan, though masarap tingnan, na napakalaki ng pwedeng kitain pag napagana mo yung lahat ng accounts na yan, sasabihin ko na rin, hindi rin ganon kadali yan. Yung isang account, no, mukhang madali kasi nag-iisa yung i-fill in mo. Habang dumadami yung accounts mo, dumadami rin yung i-fill in mo na accounts sa ilalim ng 7 accounts mo. Pero there is always a strategy on how to do this. But it's not overnight. It's not instant. Hindi napapalaki ang mga grupo ng biglaan. Depende sa galing na nagne-network, depende sa kanyang capacity, depende sa contacts niya na pwedeng sumama sa kanya, at depende kung magkukusa yung mga contacts siyang naisama niya na ma-duplicate siya. Or may maisama yung mga naisama niya na nagkusa na i-duplicate yung sistema. Kaya nga sinasabi lagi sa mga networking, it's all about duplication. Kaya paano mo gagawin ito? Paano mo ipipresent ito? Paano mo mapayintindi ito at maduduplicate ng team mo? That's another thing. Ang good news, alam nyo ba na sa network marketing,
Pati yung mga strategy kung paano mo gagawin yan, itinuturo. At pati kung paano yung pag-handle ng tao, itinuturo. Kung paano matututo sa pagpipresent, itinuturo. Kung paano mag-handle ng objections and rejections, itinuturo din. Kaya ang network marketing po in reality, hindi yan recruit lang. Hindi yan benta-benta lang. Marami sa pumasok sa network marketing ang nagkaroon ng malaking improvement, no? Na-enhance yung kanilang mga skills sa pag-handle ng ganitong klase ng mga sistema. Maraming matututunan. And all about network marketing is all about also training to be positive. Yan yung mga bagay na pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon naman. Okay? Tingnan naman natin ang implication or impact kapag hindi mo na pagdikit-dikit yan yung mga accounts. Halimbawa, syempre situational. Talagang ang kaya ko isang account lang Well and good. At least makapagsimula ka na. O sabihin na natin, isa lang ang account mo. Andyan si A, andyan si B. Nagkataon naman, si A, nakuha niya kagad si A1 tsaka si A2. Kay B, nakapag B1 kagad siya. Noon nakita mo, aba may potential pala. Pwede ko palang gawin to, kaya ko pala, meron palang sasama. Naglagay ka ngayon ng 3 account. Naisipan mo, magdadagdag na ako ng account. Diba? Kaya lang, bago ka makapagdagdag ng account, nakapwesto na si A, A1, at A2. Doon ka ngayon naglagay ng account number 2, account number 3, at account number 4. Pero, inisip mo rin yung kabilang side mo. Bago pa makapagdugtong ng bago si B, no? Inunahan mo na ng paglalagay ng 5, 6, and 7 account. Ayan. Ito yung mga nangyayari sa iba, di ba? Na medyo parang nag-hold back sila. Kaya naman ang budget nila, pero alam mo yung mga sigurista naniniguro para lang wag sila matapyasan kagad sa pera nila. May mga ganyan kasi. Hindi natin masisisi kung yun ang orientation nila sa pag-handle ng pera. Kasi minsan syempre factor kung bakit nagkakaganyan ng mga setup. Aminin na natin. Budget is a great factor para dyan. Diba? And syempre orientation mo, ayaw mo kagad magbitaw, ayaw mo kagad ilagay sa risk yung pera mo. So, inisa-isa mo lang muna. Kaya lang, nung ma-realize mo na kaya mo pala, this is a thing for you pala. Diba? So, nakapagdagdag ka, you still ended up having multiple accounts. Yun nga lang, merong mga hindi naka-under sa multiple accounts mo. Kaya ano ang implication nun? Pumasok si C, nakadugtong kay number 3, tsaka naman ngayon pumasok sa kabilang side si B2. Ano ang mangyayari pag pumasok si D? Si D, counted kay 6, counted kay 5, counted din kay B. Nung pumasok si C, counted kay 3, counted kay 2, counted kay A1, counted kay A. Okay? Ngayon, nagkaroon na ng production. Again, dumaan kay 6, 5, and B. Nagkaroon ng production si A1. Siyempre, under the organization na ni A, ano ang dapat natin mapansin sa nangyari sa ganyan setup? Lahat ng production ni B1 at B2 hindi nadadaan kay 5, 6, and 7. Paano kung lumaki yung organization na yan? Paano kung yan pala ay maraming mga contacts na magagaling, stand alone, tapos sila pala yung mga talagang dedicated, matuto, tapos willing na gawin at i-duplicate yung system. Lahat ng production yan hindi na masasalo ng multiple accounts mo sa right side. In the same manner, yung kay A, A1, A na group, yung A group na yan, hindi na dumaan sa multiple accounts mo sa left side mo. Kaya, it's a missed opportunity kasi hindi na siya production ng multiple accounts mo. Production siya ng account number 1.
So this is the risk, no? Kung hindi ka agad nagdidikit-dikit ng multiple accounts. Pero again, wala kang dapat ipagsisi dyan, no? Kasi it was your decision, it was your call. Ngayon, kaya nga ang goal, no? If you understand na maganda na yung konsepto ng networking para sa'yo, bago mo bitawan yung pera mo, itanong mo na lahat sa upline mo, sa nagre-recruit sa'yo, sa nag-sponsor sa'yo, kung bago yun, hindi rin marunong, magtanong na kayo sa mga upline kung ano ang gagawin. Tingnan yung maigi, aralin yung maigi. If you're going to buy into the concept of multiple accounts, sa unang bagsak, be sure to be responsible enough na talagang naintindihan mo. Okay? Para pagka gumagalaw na kayo doing the business na, hindi mo hahanapan ng butas yung upline mo na nagmamadali kang makabalik ang pera mo, kumita ang pera mo. Kasi building a group or organization through network marketing takes time. Depende kung gaano kagaling at kabilis tatrabahuhin, ganon din ang magiging equivalent ng result niyan. Okay? Let's move on. Puntahan natin ang safety net. Yan. Ito, itong safety net na to, alam ng mga sumasali may safety net. Alam nila na may sinabing safety net. Yung security ng company para wag siyang malugi, no? At kumita siya, kumita rin naman yung nag-network. Ang isa sa common na safety net ng binary ay ang tinatawag na flash out. Linawin natin paano ba ang sistema ng flash out. Ito yan. So again, alam na natin yung left and right. May production, grupo, di ba? Ang company ang nagde-designate ng kung ilan ang maximum per account na pwede nilang i-pay out sa isang account. So, halimbawa, maglalagay sila ng limit. Ang common, 16 on the left, 16 on the right. 16 pairs ang pwede mong kitain sa isang araw. Anything na lalampas sa 16, ang tawag doon, flash out. Example, may pumasok na 18 account sa left, 18 account sa right. Ang sabi nung company, ang flash out ay 16. After ng 16, anything above 16, flash out na. Ang babayaran lang hanggang 16. Since may dalawang sobra sa left and right, yung tagdalawa, hindi na po kikitain yun nung networker. Saan mapupunta yung dalawa? Mapupunta as income na nung company. Paano kung the following day? Diba? Dahil lumakas yung organization, 32 yung pumasok sa left, 32 yung pumasok sa right. Ang babayaran, 16. Lahat ng lampas sa 16, 32 yun. Di yan sobra, 16. 16 pairs hindi babayaran? Yes. Ang babayaran lang, yung 16. Paano kung sobrang lakas na ng grupo? Dahil na-motivate lahat, nagaganahan lahat, nagandahan sa produkto, nagandahan sa sistema, lahat gustong kumita. Nag-duplicate 64-64. Ang babayaran, 16. In excess of the 16, yung 48 left and right, sa kumpanya na. Safety net ng company. Bigyan pa natin na mas malalim na konteksto yan. Ilagay na natin sa daily. Yan. Kasi ang counting yan is daily. Okay? So within the day, ang maximum mo, 16. Okay? Lagyan na rin natin ng value. Halimbawa, 1,000 kada pair. Okay? Tapos ang maximum, 16 pairs per day. Noong Lunes, dalawa. Yan, meron kang dalawa left, dalawa right. Meron kang 2,000 pesos. Na-duplicate nung Tuesday, may 4,000 pesos ka. Na-duplicate nung Wednesday, 8 sa left, 8 sa right, may 8,000 pesos ka. Tandaan ninyo, no? Production ng grupo, pwedeng may participation ka, pwedeng wala. Pwedeng tumulong ka sa presentation sa isa,
Pero baka sa iba, hindi ka na nakatulong. Ibig sabihin, ang ganda ng takbo ng grupo mo pagka ganyan. Thursday, nag-16 on the left, 16 on the right. 16,000, bayad yun? Bayad. Diba? Friday, nag-duplicate ulit, 32. Flash out na. 32 sa left, 32 sa right, ang babayaran, 16,000. Okay. Paano pagdating ng Saturday? Nag-duplicate ulit. Ang babayaran, 16,000. Lahat ng sobra, flash out. 16, 128 sa left, 128 sa right. Ang babayaran, 16,000. The rest, sa company. Can you imagine? 16,000 yung binayaran ng company. Doon sa unang flash out niya, 16,000 din na pumasok sa company. Doon naman sa kabila, di ba? 16,000 ang binayaran ng company, pero 48,000 naman yung napunta sa company. At lumakas pa uli, 16,000, tapos ang laki pa rin napunta sa company. Kaya safe yung company. Kahit siya nagpe-payout ng nagle-left and right. Ngayon, paninawin pa natin lalo yung flash out na yan. Siguro dito mas ma-appreciate nyo siya. Halimbawa, again, 1,000 pa rin per 60 per day pa rin. Nilagyan natin per day, week 1. Week 1, nagdalawang pares sa unang araw, 2,000. Nag-duplicate siya per day, tingnan natin, 4,000, 8,000, 16,000. Okay, scenario, nagkaroon ng duplication sa right side lang. 32. Income, wala. Bakit? Wala kasing pumasok sa left. Ano na nangyari yan? Waiting yan. Kaso, the following day, yun lang din uli ang nag-duplicate. So, may pumasok na panibagong 64. Sa left, wala pa rin. At na-duplicate uli nung Sunday, 128. Wala pa rin income. Hanggat walang pumapasok sa left at nag-accumulate yung production ng kabilang side, dagdag lang ng dagdag yan, nagfa-file up yan. Kaya pagdating ng week number 2, unang araw, ang pondo nung nasa right side, 224. May pumasok na dalawa sa left. 2,000. Tapos, 222 na lang. Bakit? Na-payout na yung 2,000 eh. 222 ngayon, may pumasok, nag-duplicate uli. 4. 4,000 ang income, remaining balance, kumbaga 218. Duplicate, 8,000, remaining balance, 210. May pumasok, 16. Payout, 16,000. Remaining balance, 194. This is where it gets interesting. Pumasok, 32 sa left, 194. Yung nasa right na nakapondo. Magbabayad ba company? Yes. Magkano? 16,000. Pero flash out siya. The following day, 0 na yung right, 0 din yung left. Kaya walang income. Pero the following day, may pumasok na 32 sa left, 32 sa right, 16,000. Bakit? Flash out ulit. So, nangyayari yung mga ganyang senaryo. Pag malalaki na talaga yung mga grupo, hindi na nila maiwasan na nafa-flash out sila sa lakas ng grupo nila, sa lakas ng productivity ng grupo nila. Kaya imagine po ninyo, pag lumaki yung organization natin doing network marketing, at dumating ka na doon sa critical mass na lang tinatawag na everyday flash out ka. Nakakalungkot isipin na para bang ang laki ng nawawala, pero dapat mong isipin ang laki ng pumapasok na hindi na ikaw ang tumatrabaho doon. Kung nagsi-16,000 pesos ka per day, which means meron kang 160,000 every 10 days, kung 30 days in a month, that's 480,000 pesos. Ayaw mo pa ba nun? Kung darating sa iyo yung ganyang pagkakataon, trained ka na rin sigurado na ang tawag na nila dyan ay good
problem. Kahit na-flash out ka, kahit may napupunta sa company, kahit may hindi kinikita dahil na-flash out, ang titignan mo na yung kinita mo, hindi yung hindi mo kinita. Which again, no, brings us to the question, paano mo maiiwasan na masayangan ng malaking income pag nakapagpalaki ka ng grupo? Ang sagot, multiple accounts. Pag-uusapan natin yan sa mga darating pang panahon. Okay? Sample. So, ang tanging solusyon para makusyon pag napalaki ng gusto ang grupo, ang tanging kusyon ay multiple accounts. Paano makukusyon ng multiple accounts ang flash out? Tingnan nyo to. This is the scenario na meron ka 7 accounts, lumaki na yung organization, pumapasok na ang mga accounts. Tingnan nyo to. Pagpalagay na lang natin na sa account number 4 may pumasok na 16 left, 16 right. Bayad yung 16,000. Kaya account number 4 yon. Ganon din yung pumasok kay account number 5, kay number 6, at kay number 7. So, each account already earned 16,000 each. Pero, kay account number 2, left and right niya, si account number 4 at account number 5, which means ang total na pumasok sa left and right ni number 2 ay 32 left and right. So, si account number 2, flash out. Ang income niya, 16,000. And that is the same with account number 3. Kinita ni account number 3, 16,000. Bakit? Flash out siya ng production ni number 6 at number 7. Pero tandaan natin, lahat yan ilalim ng account number 1. Kaya si number 1, 64 ang total na pumasok sa left, 64 yung pumasok sa right, flash out siya, income din siya ng 16,000. Pero, instead of just earning 16,000 kung isang account lang siya, po, ang kinita niya for the day sa ganyang kalaking production is 112,000. So, understanding the concept of the business and how it works will help you in the future kung naiintindihan mo siya. Kung ngayon, pagpasok mo, ang nakikita mo isang account lang, okay na. Pag lumaki na yung grupo mo in the future at sumobra ang lakas ng production niya, you will definitely consider at maiisip mo pala, no? Sana pala nag-multiple accounts na ako. And that's the only way to cushion yung impact ng flash out is when you have properly organized your accounts, you have equally distributed yung strength ng production ng organization mo. Para lalo nyong ma-appreciate yung sinasabi kong pag-cushion ng flash out, tingnan nyo to. So, isa ang account, pero ang lumaki ang organization, 64 on the left, 64 on the right. Income, 16,000. Flash out yan. Kung tatlo ang accounts mo, 64 on the left, 64 on the right is 32 on account number 2, left and right, 32 left and right na account number 3. So, kumita si account number 2 ng 16,000, 16,000 si account number 3, and account number 1 is also 16,000, which brings you an income of 48,000. The same production, only it happened with 7 accounts. So, 16,000 yung apat na accounts, 2 and 3 is 16,000, and account number 1 16,000 for a total of 112,000. Ito ang tanong ngayon. If you have the resources, may pera ka, you have the resources, you understand the concept, willing kang trabahuhin para lumaki yung organization, which is also tantamount sa paglaki ng income,
alin ang pipiliin mo. Again, ang condition na given may pera ka to fund multiple accounts, seryoso ka naman sa negosyo, naiintindihan mo yung negosyo, at sa lagay na rin natin, marami kang pwedeng kausapin, marami kang contacts, or marami kang kilala na maraming mga contacts. Alin ang pipiliin mo given those circumstances? Isang account ba? 3 account pa? O 7 account pa? O, give us your thoughts. Please write it on the comments below. At pag-usapan na rin natin ngayon yung isa pang common na ginagamit na safety net ng mga companies utilizing the binary program is yung fifth pair. Ano ba tong fifth pair na to? Tinawin na lang agad natin. So again, ang premise is 1,000 pesos per pair, 16 pairs per day pa rin. Monday, 1 on the left, 1 on the right, 1,000 pesos. Second day, nag-duplicate. Yung isa mo sa left and right, nakakuha ng tag-2. So, ikaw naman, 2 left, 2 right ka, 2,000 pesos. On the third day, no? 2 lang din uli yung pumasok sa left and right. Ang income, 1,000. Bakit 1,000 na lang? 2 yung left, 2 yung right. Tandaan ninyo, ang pinag-aaralan natin ngayon at tinitignan natin, fifth pair. Ibig sabihin, kada fifth pair, yung panlima, 1, 2, 3, 4 is cash. Yung panlima, usually, nagiging points na later pwede mong i-redeem kung ano man ang i-assign ng company na pwedeng ipalit sa fifth pair points na yon. So, you receive 1,000 pesos in cash plus 1 fifth pair. So, ang fifth pair, all along the count ng tagdami ng pairs mo, every time it's divisible by 5, it's converted into fifth pair. Tuloy natin. Thursday, may pumasok na 5 sa left at sa right mo. Ang cash mo na ibibigay ng company on that day is 4,000 plus isang fifth pair. Bakit? Diba on the 5th, diba kanina? Tapos 5 ulit, 6, 7, 8, 9, 10. So yung pang 10, fifth pair uli yun. No? Kaya yung 4, yun lang ang may cash. The pang 10 is magiging fifth pair. Friday, 10 on the left, 10 on the right. Ang cash, 8,000 plus 2 fifth pairs. Kasi sa total na 10, 2 beses dumaan sa panlima. Kaya 2 yung fifth pair plus 8,000 in cash. 15 ang pumasok nung Saturday. No? So, meron kang 12,000 in cash plus 3 fifth pair. And on a Sunday, 30 ang pumasok. Grabe. Ibig sabihin, ano yan? 24,000 tsaka 6 na fifth pair. Ito yan. Flash out ka kasi sobra sa maximum pairs per day. Ang income mo 13,000 pesos plus 3 fifth pair. So pag kinumbine mo ngayon, safety nets ang company, flash out at saka fifth pair, no? Talagang malaki ang kikitain mo, pero malaki rin ang safety ng company because of their system. Kaya natin pinapaintindi sa inyo to ngayon, no? I hope this helps in making your decision if you'd like to go to network marketing. Nakikita mo na parang sa'yo ay sobra naman. O di ba ka pumasok? Di ba? Pero kung sa tingin mo ang nakikita mo yung value na daragdag sa'yo, no? Na sa'yo, ang makikita mo, it's only fair na kumita ka, kumita rin yung company, then go with it. Iniiwasan natin ngayon yung naku-culture shock na pagdating ng andyan na yung ball game, umaandar na, ginagawa mo na yung business, tsaka ka parang nagugulat, ay ganyan ba yan? Ay ganyan ba yan? So nagiging source ng disappointment ngayon
And sometimes, yung source of disappointment na yun ang nagiging dahilan ba't tumitigil. Kaya, I hope these materials na diniscuss natin ngayon makatulong, no? Para hindi parang nakukulture siya pag may nadidiscovering bago. O kaya, hindi naman pinaliwanag nung upline ko yan. Hindi naman sinabi sa seminar na ganyan pala yan. So, ngayon, no? Please share this video, diba? To all your friends, sa mga kakilala mo, na potential na ma-recruit ng network marketing, sa mga nagde-network marketing, diba? Para even before na ma-recruit sila, magkaroon na sila ng understanding paano gumagana, lalong-lalo na itong isa sa mga pinakasikat na compensation plan, which is binary. Okay? Please, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, no? Hit the like button, subscribe, comment your thoughts dito sa diniscuss natin, and click nyo na rin yung notification bell para pag may mga susunod na videos tayo tungkol sa network marketing, tungkol sa mga ganitong klase ng business at opportunities, ma-notify kayo and you can have a interaction sa mga videos na ipopost natin later on. And I hope that this has been a help sa marami. See you on the next video.